So, good morning, everyone. So, our next topic is all about the educational philosophies related to society. So, our learning objective is that to relate the different organizational leadership philosophies to social organizational theories. So, here are some the philosophies related to society. So, first is the behaviorism. So, a teacher who lives the philosophy is a type of teacher who is meticulous. He or she pays attention to both the major and minor details in class. So, from the formation of students into the dismissal, one can assess that such teacher is a behaviorist. It is his or her rule of thumb that any disorder and chaos in class must be monitored and be minimized or totally eradicated in order to produce the best learning outcomes. So, behaviorism is that as a teacher or a leader, you should be aware of your action since student mas gina-follow nila ang imuhang ginalihok. And also, behaviorism is that as teacher shape the students' behavior and also the environment. So next is the linguistic philosophy. So a teacher who is mindful of this philosophy would demand that the students should be taught how to communicate clearly in both oral and written. So a teacher who embraces this philosophy tries to be the model of good communication skills, as there will always be a tendency for the students to imitate his or her verbal and non-verbal communications. So, in linguistic philosophy, so kung sa behaviorism, kayo should be aware of your action, kaya gina-follow sa mga students. Here also sa linguistic philosophy, you should be aware of your how you communicate, how you talk to the students, since students kay sa mga stage sa mga student is that gina-follow or ginasunod nila ang unsay imong gina-storya or imong gina-action. So, in this linguistic philosophy, is that teachers should taught the students and how to communicate clearly in both oral and written. So teachers also should be good in communication. So good day everyone. So the next educational philosophy that I'm going to discuss is constructivism. So ano ba ang constructivism? Ang constructivism ay isang approach kung saan naniniwala na natututo ang isang mag-aaral o isang estudyante sa pamamagitan ng sariling karanasan or experience or interaction nila sa mundo. So, ano ba ang ibig sabihin? So, in teaching, hindi lahat basta-basta lang binibigay ng guro yung mga impormasyon na kinakailangan ng isang estudyante. Sa halip ay sila mismo ang bumubuo ng kanilang kaalaman. So, paano ba ito nangyayari? Ang isang guro ay nagbigay ng isang activity kung saan nagbigay siya ng activity na kulang sa impormasyon or meron ng impormasyon ngunit kailangan bumuo ng bagong impormasyon. Binigay niya ito sa mga mag-aaral kung saan hinahayaan niya ang kanyang mag-aaral na gumawa ng ideya gamit yung mga binigay niya na impormasyon. Bumuo ng bagong impormasyon gamit ang impormasyon na binigay ng guro. Naintindihan ba? So, para mas maunawaan, if ikaw ay guro or tayo kasi tayo ang future educator, so kailangan natin ma-possess itong philosophy na ito, which is being a constructivist teacher. So hindi dapat natin hinahayaan yung mga estudyante natin na sila binibigay natin yung lahat kasi kapag binigay natin yung lahat, ano pa ang mabubuong ideya ng mga estudyante? Dahil ang constructivism naniniwala na kaya ng isang mag-aaral na gumawa ng bagong
kaalaman. From the words construct, ibig sabihin, ability to construct new knowledge or new idea. So, a leader of this caliber of constructivist philosophy knows that his or her subordinate must align themselves consistently to the mission and vision of the organization in order for them to be conscious and rational, or of the rationale on why they work. So, we teacher, we are acting leader, or we are the leader inside the classroom. We are the model of our student. So if you are a constructivist teacher, you must know your subordinate that they must align themselves consistently to the mission and vision of the organization para maabot ng organisasyon ang kanyang hangarin na hangarin at malaman ng mga mag-aaral kung bakit ba natin ginagawa ang mga bagay-bagay. So, kaya nga pinopromote ng constructivism na hayaan yung mga mag-aaral na matuto sa gamit ang kanilang mga karanasan sa buhay, kanilang mga kaalaman na kinokonekta nila sa mga bagong kaalaman na kanilang natutuklasan upang makamit ang hangarin. So the next philosophy that I'm going to discuss is progressivism. So John Dewey, an American philosopher and psychologist, he believes that learning is meaningful if one is involved in it. So when we say learning is meaningful if one is involved in it, the learning becomes valuable and effective if the learner or the participant engage in the process. So, simple. Paano magiging meaningful ang isang learning kung ang mismong learner or the participant are not engaged on the activity or in the learning process? Paano mo ma-appreciate yung knowledge na posible mo makuha kung hindi mo naman ini-engage yung sarili mo sa mismong learning process? Let's say for example, there are two different students. The first student is a student who actively engage in, they are both student, right? So the first student is he actively engaged in the learning process, which they are conducting experiment. So when we say experiment, it is very difficult for someone to do, right? It is complex because there are methods that you are going to follow, right? This student is actively engaged in the process, while this student is he or she only read the textbook about the experiment. So what will be the result? There will be a different result. Those result is the first student who actively engaged the learning process, he will appreciate the knowledge that he gained from engaging in the activity, while the second student, he will not appreciate it because he or she read the text. He only learn on what he or she read in the textbook, while the first student, he learned lots of new knowledge because throughout his or her journey in experimenting, he learned
new ideas, not only on what given to the textbook. So our next slide, the rules and influence and authority. According to J. Oswald Chamber, leadership is influence, nothing more, nothing less. So what does it mean? It means that leadership is not inheritable. Hindi ito namamana sa ating mga kaninu-ninuan. Ito ay ina-acquire ng isang tao. Ito ay isang skill ng isang tao. Wala naman kasing taong pinanganak na maging leader. Hindi ibig sabihin na yung tatay mo ay magaling na leader, ikaw din ay magaling na leader na. Hindi ganyan ang leadership. Ang leadership is influence. Bakit ito tinawag na influence? Leadership is influence. Dahil nakukuha mo ang kakayanang mag-lead ng isang organisasyon o ng isang grupo dahil sa influensya ng mga taong nakapaligid sa iyo. So, ibig sabihin, hindi ito nakukuha sa genes. Ito ay nakukuha sa iyong mga experiences. Influence by others. Influence from others. So, leadership who exercise too much authority is basing primarily on the position bestowed on him or her. So, hindi ibig sabihin na hindi naman naiiwasan natin na mayroon talagang mga membro ng isang organisasyon na sinasabihan yung mga leader na ganyan yan siya kasi siya ang nasa itaas, abusado na siya. Minsan dapat nating intindihin ang responsibilidad na bilang isang leader. Hindi ginagawa ng leader na utusan ang mga membro sa loob ng organisasyon na gumawa ng iba't ibang bagay. Di bali na lang kung feeling bossing yung leader. So nakadepende kasi yan kung nasa mataas ka na posisyon, mas malataas or mas malaki ang iyong responsibilidad sa isang organisasyon. Malaki ang iyong gampanin. Kaya normal lang sa loob ng organisasyon na ang isang leader ay umaastang leader talaga dahil sa authority na binigay sa kanya. Dahil kapag may failure sa isang organisasyon, yung leader ang unang maaapektuhan. At kapag may naman achievement sa loob ng organisasyon, isang grupo ang nagsi-celebrate. Tama, di ba? Hindi naman ma-achieve ng isang organisasyon yung kanyang hangarin kung hindi dahil sa leadership ng isang leader. So, a leader is carefully not to offend others as he or she journey with them to achieve their organizational goal. So, mahirap maging isang leader. Kailangan maging isang role model ka. Lead by example. Dapat maingat ka sa iyong mga ginagawa, sinasalita, dahil ang your members are always observing you. Always na nakabantay sa'yo. Binabantayan nila lahat ng galaw mo. Kasi ikaw nga yung leader eh. Lahat ng sinasabi mo, ginagawa nila. Kaya isang pagkakamali mo lang, mayroon at mayroon silang masasabi sa'yo. Mabuti man or masama. So, if you are a leader, kung magagawa mo hindi magkamali, good to you. Ngunit hindi na iiwasan ng isang leader na magkamali. Kaya, kung gusto mong ma-achieve
ang goal ng inyong organization, kailangan galingan mo ang pagiging isang leader na wala kang naaapakang membro o naaapakang tao sa mga bagay o mga desisyon na ginagawa mo, dahil lahat ng iyong desisyon there is a corresponding consequences. That is part of leadership. So the next that I'm going to discuss is the integrity and influence. A leader is trusted because of his or her credibility. So if you are a leader, you are trusted because you are credible, right? Meron kang tinatawag na integridad. Ikaw ay makatotoo sa iyong sarili. Ito ay nagiging pundasyon mo bilang isang leader upang magkaroon ka ng kakayanan na pangunahan ang iyong mga membro. So, paano ba natatawag na ang isang leader ay may integridad? Ito yung pagkakaroon niya ng isang salita. Meron siyang isang salita kung saan ginagampanan niya lahat ng kanyang mga desisyon. At ability to influence others, yung mapanghikayat na leader, yung leader na mapagkakatiwalaan. Kaya ka natawag na leader, kaya dahil napapasunod mo ang mga membro. You possess a good leadership. So a leader must make it a point not to tarnish his or her image and reputation. So kapag ikaw ang leader, sino ba namang leader papayag na madumihan ang kanyang image o reputasyon? Kaya kapag ikaw leader, maingat ka sa iyong mga galaw, mga desisyon na hindi na aapektuhan ang iyong imahe sa mga membro mo. Not to make decision that can affect the organization or yourself. So a leader of influence is always aware that the welfare of his or her followers matters. Siyempre, yung mga makabubuti or mga bagay na makapabubuti sa iyong mga tao ay dapat mong ibigay sa kanila. Yung kanilang ang kanilang welfare matters to you, na binibigyan mo ng halaga ang kanilang kapakanan, na kaya mo silang impluwensyahan na magpatuloy sa isang organisasyon dahil nga sa kakayahan mong maghikayat. So, dapat mo talagang tinitingnan yung mga posibleng makabubuti sa iyong mga member upang sila ay magkaroon naman sila ng gana sa isang organisasyon. Dapat tinitingnan mo yung makabubuti sa kanila. Hindi lang yung pansariling interest mo lang ang iyong iniisip. Kasi paano ma-achieve ng isang organisasyon kung leader lang ang gumagawa? Hindi naman kaya ng leader na gampanan lahat ng responsibilidad. Kaya nga tinawag siyang leader dahil his role is to lead. So, paano niya magagampanan ang kanyang responsibilidad to lead kung siya din naman ang aastang maging member? So, kailangan talaga ang member sa isang organisasyon na dadalhin ng leader sa kanilang hangarin. Dahil kapag walang membro ang isang organisasyon, walang leader. Kaya mahalaga ang membro sa isang organisasyon. Kaya kung nagbabalak kang maging isang leader, dapat simula ngayon alam mo na
kung ano ang dapat mong gawin upang mapaganda mo ang iyong organisasyon, maabot mo o maabot nyo ang inyong hangarin sa loob ng organisasyon. Always remember, the welfare of your members matter, and your image and reputation should not be tarnished just because of your neglect. Not just because sa iyong mga desisyon or action na nakakasama sa organisasyon at sa iyong sarili. Iwasan ang mga bagay na nakakasama sa iyong sarili o sa organization at sa iyong mga member. So that's all for our lesson for today, which is the educational philosophies related to the study. Thank you for listening, and God bless us all.